Ba, ayan o, umiilaw-ilaw yung signal o. Naka-off yung control pero walang audio na lumalabas. Ngayon, try natin. Oh, parang sira yung control. Okay. Wala. Ngayon, iba muna tayo. Trident na CE5, okay? Ayan, violet panel ito. Sabi nila pag violet is tanso daw yung transformer. Hindi lang ako sure. Okay, ngayon, shoutout muna sa may-ari pala nito. Taga, parang nabalit siya yata to. Kalimutan ko taga saan. Basta shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ngayon, ang issue nito ay, basta marami si bossing sinabi, matagal na daw ito matagal na sira to, tapos ngayon lang dinala ito sa atin. Ngayon, meron ako napansin. Sana plug in muna natin pala. Naka-plug in plug in natin. Nagre-relay naman siya. Kanina, parang kung mapapansin nyo, parang umiilaw dito yung green. Kabila wala ito parang umiilaw yung signal dito dito may parang umiilaw ng konti. Ngayon sa may bias naman, parang goods naman yung bias niya May sinasabi si bossing ito parang sa input buffer daw Okay, ngayon natin may bias siya taas na bias nasa 0.4, halos mag 2.5 na. Maganda niya ibaba. Bagay, pinapapix bias sa akin to Baba natin ng konti, taas masyado although mas mataas, mas malinaw kasi tumunog. Kaso lang mas mainit naman siya. Ngayon may bias naman, try ko lagyan natin ng speaker. Tingnan natin kung may audio siya or wala. Okay, magkakabit ako ng speaker. Kabit na ako ng speaker, dalawa. Yan tapos may audio input. Laptop natin gumagana. Ito natin. Tingnan natin kung may audio or wala. Relay. Ba, ayan umiilaw-ilaw yung signal Naka-off yung control pero walang audio na lumalabas. Ngayon, try natin. Parang sira yung control. Okay. Wala. Ngayon, off natin muna. Tapos pihitin natin tong switch. Naka to? Ay, naka-bridge. Naka-bridge pala. Lagay natin sa stereo. Naka-bridge pala kanina. Tapos okay, yan na. Naka-stereo na yan. Kaya pala naka-bridge pala kanina yun. Pero bakit umiilaw-ilaw Yung channel 1 talaga umiilaw kahit na parang sira yung control. Ngayon dito working yung channel 2. Ngayon ito may ilaw-ilaw talaga siya Ngayon ang gagawin natin, bunutin natin tong socket. Bunutin natin to. Ayan, kahit binunot ko, may ilaw-ilaw pa rin siya diba? Dapat wala na yan nakabunot na to yung signal niya, umilaw-ilaw pa rin dito yan sa may bunutin natin to. Okay, binunot ko, nawala parang galing dun sa may input buffer nya. Nawala siya, diba? Nawala. Ngayon balik natin.
Meron talaga siya, oh. Isa pang try. Yung iba namang switch yung gagalawin natin. Iba namang switch. Grounding, low pass. Okay. Off. Tapos stereo, parallel, stereo. Ayan. Tingnan natin kung nawala. Hindi talaga nawala eh. Hindi talaga siya nawala, oh. Meron pa rin. Okay. Ngayon, gawin ko dito ay parang nasa input buffer ang problema. Sa input buffer kasi pag binunot mo wala eh. Okay, tanggalin natin yung input buffer. Doon tayo mag-audio trace. Tingnan natin kung anong problema doon. Baka yung 4558 or 5532 may problema. Pero dito working eh. Pero kanina parang may nakaninag akong umiilaw din dito. Eh, double check ko na lang. Natanggal ko na yung buffer nya. Ayan siya, maliit lang. Maliit lang to kasi naiwala itong sa may output nya or sa speaker nya. Ngayon, kaya discard gagawin natin dito. Try natin mag-audio trace. Try natin mag-audio trace kasi yung channel 2 working, gumagana. Okay, try natin. O di kaya ay lagyan ko muna ng contact cleaner sila itong mga switch. And then mag-audio trace tayo. Tingnan natin kung ano yung labas niya na tunog sa may tracer. Okay, pero lagyan ko muna ng contact cleaner itong mga switch. First move na ginawa natin ay ito, lagyan natin ng contact cleaner yung mga switch. Tapos naka-ano to, naka stereo. Ngayon, tapos hininang ko muna ito, pinag-iinang ko muna yung mga paa ng IC. Anong value nitong IC? Teka lang, 4558 lang yung value nya. 4558 lang, 4558 na IC. Okay, ngayon ito pinagsara natin yung volume control. Ito yung out nya. Out sana. Ito to. Okay, good siya. Tapos ito yung isang channel. Okay naman, no? Okay. Ngayon, gawin natin, try muna natin ibalik to. Baka kulang lang sa init or hinang. Try kong ibalik, tapos testing natin kung may ilaw-ilaw pa rin. Hindi ko muna binalik sa casing kasi baka may problema pa eh, magbabaklas ulit tayo. Pag ganito na lang muna, kaya naman yun, mahaba naman yung pagitan eh. Pag ganyan lang muna siya. Ngayon, may speaker pa rin nakakabit yan ha. Adjusters natin gumagana mula kanina yan. Okay? Oh. Minsan kulang na sa hinang-hinang eh. Nawala. Nawala na. Parang nawala na, no? Nag-normal na. Pati yung nandito na parang umiilaw na konti, nawala na rin. Okay, hindi na siya nag-ispat-ispat, oh. And then, nakakabit yan, ha? Okay, nakakabit din yan doon. Ngayon, volume natin. Ayun lang, may problema yung control. May problema yung control. Ngayon, channel 2 goods pa rin naman channel 2. Ngayon, bunutin natin tong sa may volume nya. Tapos, pag short natin, tingnan natin kung sira nga talaga yung control nya. Ano pa ko ng tweezer ko. Ito to. Pag short natin, ayan, oh, working siya, oh. Pinag short ko, di ba? Hindi na dumaan sa control yan, ha? Sabihin, sira rin yung control nya. Okay, baka makapirate ako. Ngayon, nawala na yung signal na umikindat-kindat. Naging goods na to. Pwede na. Maaaring contact cleaner yung mga switch. And then, yung pinaka the best din is inangin. Minsan kasi nagko-cold solder siya. Inangin yung mga paa ng IC. Ngayon, ibabalik natin to. Tapos, palitan ko yung control.
Palitan natin yung control. Tapos hindi man ito kung ano, may pan siya, may groove. Wala pa naman akong may groove. Tingnan ko kung anong pwedeng gawin dyan. Tapos i-fix bias natin. Pinapa-fix bias natin to eh. Okay? Tinanggal and then pinalitan natin. Bali dalawang channel na yung pinalitan ko. Itong isa ay ito sira talaga to. Tapos ito is good. Good to. Ngayon pinalitan ko na dalawa kasi ito kasi may mga groove. Ngayon wala akong control na pang power amplifier na may groove. Ito naman 10k rin naman to, pares lang 10k. Ito naman ginagamit ko sa mga power amp eh. Kaso nga lang wala itong groove. Kaya baka mamaya manibago si bossing. Kabilang side is may groove, yung kabila is walang groove. Kaya pinalitan ko na sabay, di ba? Okay, 10k pang power amp ito na control. Ito yung ginagamit natin pang power amp. Okay? Ayan. Bago. Oh, mas okay nga to eh, bago parehas eh. Kaso wala lang siyang groove. Okay? Ayan, 10k. 10k. Oh, pinalitan na natin. Ayan, bagong bago. Ngayon, ibalik natin to. Tapos, yun, pasadahan ko. I-fix bias muna natin. Bali ito, binalik ko na yung front panel nya natin. Ayan, nakabalik na yung front panel. Ngayon, ito, binaklas ko na rin yung dalawang board. Sinabay ko na. Ayun, ang bias na ginagamit ko dito is 2.7k. Yung trimmer nyan ay 332, 3.3. Pwede nyo isagad ng 3k para tumaas, pero ako binababa ko lang. Binababa ko ng mga 0.26 lang yung ganito klaseng unit para hindi siya ganun kainit, di ba? Hindi siya ganun kainit. Tingnan niyo naman yung chink ito. Ayan, binababa ko ng mga 0.26 lang para lalaban siya sa init. Kahit hatawan, pwede. Okay, kuwan lang naman yan ha. Akin to. Pwede nyo namang gawa ng diskarte. Kung gusto nyo to itaas pa, pwede naman. Gawin yung 3k, pwede yan. Pero ako, 0.27 lang, 2.7 lang, okay na. 0.26 na bias, okay na sa akin yun. Okay, lalo mga pang probinsya or sanay sa mga hatawan na tugtog, mas mababa, mas okay. Ngayon, kulang na lang dito, ito 2.7 to 2.7. Ito yung dalawang trimmer nila. Ngayon, kulang na lang dito is linis kasi medyo na rin, no? Madumi na, maagyaw na. Linisan ko muna and then yan na, testing natin ulit. Ito, kulang na lang dito is compressor. Ayan. Ngayon, teka lang medyo nagmamadali tayo. Bunutin ko pala muna to. Tapos sukatan natin ng biasing para mas makita nyo. Kanina kasi nasa halos magpo 0.5 na eh. Mainit yun. Mainit yun. Ayun. Ayan. Sukat tayo ng biasing niya kung ano yung lumabas dun sa may 2.7 natin. Ayan o. Okay. Nasa 0.26. Mababa nga lang siya pero mas okay yan. Para hindi siya ganun kainit. Tulad nito medyo manipis yung heatsink niya. Ayan. Subok naman na ito eh. Ito naman laging nagamit ko na biasing eh. Nasa 0.26 lang. Ayan siya o. Diba? Okay na yan kaysa dito sa halos magpo 0.5 na, mainit masyado. Okay, ngayon balik ko yung input. Saan yung input? Balik natin. Okay, naibalik na. May speaker na yan. Ngayon hindi pa naka-play yung laptop natin. Play natin to. Okay, channel 1. Wala na, hindi na siya kumikindat-kindat Ayan. Channel 2. Lakas. Ang lakas. Lakas. Okay na. Ayun na, back to normal na siya. Yun lang, kadalasan kasi dyan sa may buffer kapag natutulog yung hinang, minsan kailangan ng hinangin. And then yung mga switch kailangan mong i-contact cleaner, galaw-galawin. Tapos ito control. Ayan, kapag sa garak pwede mong i-bypass yan para malaman mo kung sira talaga yung control or hindi. Okay, 10k yung control na ginagamit yan na 10k na mono. Ayan, tapos kung paano ko mag-fix bias, ayan lang, 2.7 ang ginagamit ko rito. Kung gusto nyo mas mataas pa na bias, bagsak nyo ng 3k. Kaso lang, para sa akin medyo mainit siya konti. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo.